We are preparing for the documents for the filing of appropriate charges against them, yung obstruction of justice. Inihahanda na ng Police Regional Office 11 ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon, nagkaroon ng girian sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Special Action Force sa Glory Mountain Compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Batay sa video footage ng media outlet na SMNI, sinira ng mga otoridad ang gate ng compound habang nakabantay ang maraming mga miyembro sa loob. Pagpasok ng mga pulis, agad silang sinalubong ng mga tao at hinarang. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. 8 miyembro ang pinusasan, kabilang na ang 2 minor de edad. Dinala ang mga ito sa Calinan Police Station pero pinakawalan din kahapon habang wala pang formal complaint. Wala naman umanong pulis na nasugatan dahil naka-full battle gear ang mga ito. Nanindigan naman ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Ikinagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis na umaresto sa kanilang kasamahan. Kinundina din nila ang ginawang paraan ng mga otoridad para arestuhin ang kanilang religious leader at iba pang kapwa nito akusado. Masyado umanong excessive at overkill ang pag-deploy ng mga PNP Special Action Force at CIDG na naka-full battle gear sa KOJC compound. Samantala, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi katanggap-tanggap ang pamamaraan ng PNP sa pagsilbi ng warrant kay Kibuloy. Ayon pa sa dating Pangulo, tila overkill ang nais maiwang trademark ng Marcos administration sa pagtrato ng mga akusado na hindi pa nahatulan at sa mga kritiko ng kanilang administrasyon. Tanong pa ng dating Pangulo, paano matitiyak ng Marcos administration na maiingatan ang constitutional rights ng mga Pilipino kung ang kanilang pangunahing karapatan ay nilalabag? Lelay Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.